Marami ang gumagamit ng gadget para gumawa ng assignment, mag-research, para sa social networking, maglibang at marami pang iba. Pero kung di ka maingat, baka di mo namamalayan, di mo na pala mabitiwan ang gadget mo. Baka makaranas ka pa nga ng withdrawal symptom pag di mo to hawak. Kapag addict ka na sa paggamit nito, pwede kang mawalan ng trabaho, kaibigan, o mas malala pa, ng buhay mo. Naa-addict ka na ba sa gadget mo? Sabi ng Biblia, tiyakin ang mga bagay na higit na mahalaga. Tanungin ang sarili, hindi ba ako mapakali o naiinis ba ako kapag di ko na magamit ang gadget ko? Sobra-sobra na ba ang paggamit ko sa gadget ko? Napupuyat ba ako sa katitingin sa pumapasok na mga message? Wala na ba akong oras sa mga kapamilya ko? Anong masasabi nila tungkol sa akin? Kung oo ang sagot mo sa mga tanong na to, huwag sumuko. Hindi pa huli ang lahat, may magagawa ka. Halimbawa, magtakda ng limitasyon sa paggamit ng gadget at sundin ito. Kapag nagmamaneho, ilagay ito sa lugar na di mo makikita at maaabot. Sabihin sa iyong kapamilya na subukang ilagay sa isang lugar ang mga gadget habang kumakain. Ang unang kukuha ng kanyang gadget ang maghuhugas ng plato. Magtakda ng isang gabi na walang gadget. Para hindi ka magambala sa pagtulog, i-off ang gadget mo. Sabi ng Biblia, ang dalawa ay mas mabuti kaysa sa isa. Kaya para magawang magbago, magpatulong sa isang kapamilya o kaibigan. Sabi sa unang Korinto 9:25, magkaroon ng pagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay. Kaya tandaan, maaaring bahagi na ng buhay mo ang gadget, pero di ka dapat magpakontrol dito. At mas ma-enjoy mo ang buhay.